Christine Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, bihira ang impeachment. Mas bihira kung ito'y laban sa isang vice-presidente. Ngunit sa panahong ito ng krisis at kontrobersya, muling sinusubok ang ating demokrasya. Ang tanong, may sapat pang dahilan upang tanggalin sa pwesto si Vice-Presidente Sara Duterte? Ito ang kwento ng isang kasong yumanig sa bayan. Mula sa matatag na pamumuno sa Davao hanggang sa entablado ng pambansang pamahalaan, si Vice-Presidente Sara Duterte ay kilala sa kanyang paninindigan, malasakit at tapang. Bilang alkalde ng Davao City sa loob ng 3 termino, pinatunayan ni Sara Duterte na kayang pagsabayin ang disiplina at malasakit sa pamumuno. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging modelo ng kaayusan ang lungsod. Noong 2022, siya ay tumakbo at nagtagumpay bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. Ang kanyang plataporma, edukasyon, kaayusan at pambansang pagkakaisa. Sa kanyang unang taon, pinamunuan niya ang Department of Education, dala ang layuning iangat ang kalidad ng edukasyon ng mga Pilipino. Ngunit sa gitna ng kanyang tapat na serbisyo, dumating ang mga paratang. Hindi siya umatras, bagkus hinarap niya ito ng buong tapang. Ilang buwan pagkatapos ng eleksyon, lumutang ang mga paratang laban kay Vice-Presidente Sara Duterte. Hindi iisa, kundi serye ng akusasyon na unti-unting bumalot sa kanyang opisina. Ilan sa mga ito ay ang paggamit ng pondo ng bayan para sa mga personal at hindi opisyal na biyahe sa ibang bansa. Pakikialam sa mga desisyong panggabinete, lalo na sa mga usaping hindi saklaw ng kanyang tungkulin bilang Vice-Presidente. Paglabas ng mga pahayag na salungat sa mga opisyal na datos ng gobyerno na ikinababahala ng ilang sektor. May mga nagsabi na tila ginagamit ang posisyon upang isulong ang personal at pampamilyang agenda. Ngunit sa kabila nito, maraming Pilipino ang nananatiling tiwala kay Sara Duterte. Naniniwalang isa itong orchestrated effort upang pahinain ang kanyang impluwensya. Habang ang ilan ay patuloy na bumabatikos, si Vice-Presidente Sara Duterte ay tahasang humarap sa publiko. Ipinakita niya ang mga dokumento, tumugon sa mga tanong at iginiit ang kanyang paninindigang malinis ang kanyang konsensya. Para kay Vice-Presidente Sara Duterte, hindi sapat ang paninira upang sirain ang tiwala ng bayan. Kung may nilabag man, bukas siya sa investigasyon. Ngunit hanggang wala pang pinal na desisyon, nararapat lamang ang due process at paggalang sa kanyang karapatan bilang halal na opisyal. Ang tanong ay hindi lamang kung siya ba ay may sala, kundi kung ang mga paratang na ito ay bunga ng tunay na pagkabahala o bahagi lamang ng mas malawak na laro pampulitika. Isinumite ang impeachment complaint sa House of Representatives. Agad itong nabigyan ng pansin. Tila ba may matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito? Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte. Sa mga pagdinig sa Kamara, naging sentro ng atensyon ang mga aligasyon mula sa testimonya ng mga dating staff hanggang sa mga dokumentong isinampa ng mga abogado ng oposisyon. This concerns transactions of the OVP and DepEd. Lalong-lalo na pinag-uusapan natin ang confidential funds and intelligence funds or confidential funds dito sa Office of the Vice President. It was already discussed in the previous hearing in my committee, and I want to appeal to the COA to please have an amendment. Yung Vice Governor at yung Vice Mayor, normally, wala yung confidential fund. Ganon din naman ang Pangulo at ang Vice President. The Committee on Appropriations decided to reduce the OBP's proposed 2025 budget. Kasabay nito ang pagdinig ng komite sa mga ebidensyang iniharap, audit findings, travel logs at mga lihim na mensaheng isinawalat ng media.
Ngunit hindi rin naging tahimik ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Naglatag sila ng mga kontra-ebidensya, nagharap ng mga saksi at mariing itinanggi ang lahat ng akusasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, nahahati ang Kamara. Mr. Chair, I still have the floor, Mr. Chair. I still have the floor, Mr. What is the point of order? Congressman Motion Marcoleta, to please wait to suspend, be Mr. recognized. Chair. 1 minute Pwede suspension mo bang declared by the pigilan May Senate. ilan na nagsasabing sapat na ang ebidensya, ngunit marami pa rin ang nagsusulong ng patas at masusing deliberasyon. Sa huli, bumoto ang House Justice Committee pabor sa pagsulong ng kaso sa Senado. Isang hakbang palapit sa kasaysayan at isang hakbang na magpapasya sa kinabukasan ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa gitna ng mga usapin sa Kongreso at Senado, may isang tinig na hindi dapat baliwalain, ang tinig ng taong bayan. Malayo pa po ang eleksyon. Let's focus on the present. Hindi kayo patas. Dapat pumatas kayo. Dahil ang ginagawa ng mga Duterte, alam namin ang ginagawa nila ay para sa taong bayan. Tama na ang walang tigil at walang katuturang panggigipit sa ating Vice President at ganun din sa dating Pangulong Duterte. Mulat na aming mga mata. So, ayaw na naming magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tulad nating mga mamamayang Pilipino, nakita po natin kung gaano pong katino si VP Sara magtrabaho. Mga Duterte, siya nagpaganda ng Pilipinas. Nagkaroon ng mga kilos protesta. May mga grupong humihiling ng kanyang pagbibitiw. Ngunit higit pa riyan, mas malakas ang sigaw ng kanyang mga taga-suporta. Vice President Inday Sara Duterte! Ang taong bayan, hinati man ang opinyon, ay malinaw na bahagi ng laban. July 3, 2025, opisyal nang natanggap ng Senado ng Pilipinas ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Motion is approved. Matapos ang botohan sa House of Representatives, agad itong inihatid sa mataas na kapulungan. Ang Senado, na itinuturing na impeachment court sa ilalim ng saligang batas, ay nagsimulang paghandaan ang posibleng paglilitis. In all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Pinangunahan ni Senate President Cheese Escudero ang mga konsultasyon sa mga legal na eksperto upang tiyakin ang pagiging patas ng proseso. Habang ito'y nangyayari, kalibat kanan ang mga opinyon mula sa publiko at mga eksperto sa batas. May nanawagan na ituloy ang paglilitis para mapatunayan ang mga akusasyon. Samantalang ang iba ay nagsasabing politikal lamang ang motibo ng reklamo. Sa mga sumunod na araw, pinakinggan ng Senado ang mga oral arguments at inisa-isa ang laman ng Articles of Impeachment. May ilang senador ang nagpahayag ng agam-agam sa kalidad ng ebidensyang inihain. July 10, 2025. Matapos ang deliberasyon, bumoto ang Senado na i-remand o ibalik ang Articles of Impeachment sa House of Representatives. Okay din i-remand. Because personally, I'm against the dismissal. Ayon sa kanila, kinakailangan pang palakasin ang mga ebidensya at linawin ang mga puntos ng akusasyon. Ito ay isang makasaysayang hakbang. Bagamat hindi tuluyang ibinasura ang kaso, hindi rin ito agad na isinampa sa paglilitis. Ang desisyong nito ay nagbigay ng panibagong punto sa issue. Mga posibleng susunod na hakbang sa pagbabalik ng Articles of Impeachment sa House of Representatives. Nakatuon ngayon ang pansin sa mga posibleng kahinatnan. May ilang mambabatas ang nagpahayag ng intensyong baguhin ang reklamo, ayusin ang mga ebidensya at isumite itong muli. Samantala,
Samantala, may mga panawagang tigilan na ang impeachment at ituon ang atensyon sa mas mahahalagang issue tulad ng ekonomiya, edukasyon at kapayapaan. Habang nagpapatuloy ang deliberasyon, nananatiling suspendido ang aktual na paglilitis sa Senado. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang impeachment ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay salamin ng ating pananagutan bilang mamamayan. Sa bawat akusasyon, may karapatang tumugon. Sa bawat tanong, may tungkuling sumagot. Ngunit higit sa lahat, sa gitna ng politika at kapangyarihan, nariyan ang obligasyong maglingkod ng tapat. Para kay Vice Presidente Sara Duterte, ang hamon ay hindi lamang sa posisyon, kundi sa tiwalang ibinigay sa kanya ng sambayanan. At para sa ating lahat, ang tanong ay nananatili, gaano katatag ang ating mga institusyon at hanggang saan ang ating kakayahang manindigan para sa katotohanan at katarungan. Sa dulo ng lahat, ang kasaysayan ang huhusga.